on po. Okay, so, gaya nga po ng sabi ko, previously na ang ating, first lesson ngayon ay ang ating art as humanistic discipline. Okay, isa po ito sa dalawang lesson na ituturo ko sa inyo. So, ayun po. So, ito po ay of course, kasama doon sa, final, requirement or final exam na ibibigay ko po sa inyo. Okay, so ang lecture po natin ay art as humanistic discipline. Okay. So ito po ang ating mga objectives sa ating klase ngayon. Number one is distinguish the humanities and sciences as a field of learning. Pangalawa, survey the place of humanities in the history of Western civilization. Next, relate the Western concept of humanities with the Filipino notion of personhood or pagkatao. Next, examine the history of art as humanistic discipline, particularly in the context of the Philippine notion of personhood. Tapos, compare and contrast the concept of art according to Western thought and Filipino thought. Next, discover Filipino identity through arts. And lastly, apply the Filipino sense of art in the process of appreciating art. So actually, lahat naman po ito ay pag-uusapan natin or i-discuss naman po natin. Okay. So, actually may mga reasons po kayo regarding sa topic na 'to. Okay, 3 po ito pero hindi ko naman po inassign sa inyo, so okay lang. Okay. Meron din pong mga videos, okay, if you want to, sabihin natin, learn additional, discussion or information about our topic. Okay, ise-send ko naman po itong PowerPoint na ito sa inyo later on para kung gusto niyo pong panoodin yung mga videos ay, makikita niyo lang po ito sa PowerPoint. Okay? Meron po tayong, medyo mahaba po ang ating lecture, 4 po ang ating unang i-discuss. Okay? So meron po tayong art as humanistic discipline. Basically, i-introduce po natin kung ano ba or ano ba ang art appreciation. Okay? At ano ang relationship niya halimbawa sa ibang discipline tulad ng science, typical na alam natin. Okay, next is humanities in Western civilization. Since kasi usually kasi ang alam natin sa art ay Western, so doon muna po tayo magdi-discuss kung ano ba ang konsepto ng art or humanities sa West. Okay? Tapos magkakaroon po tayo ng 15 minutes break or 30 minutes break in between po. Okay, para po medyo mahimasmasan po tayo, tayo-tayo naman po minsan. Then after that, itutuloy ko na po ang ating discussion sa humanities and the Filipino personhood. So pag-uusapan natin ano naman kaya ang konsepto ng humanities sa Philippines, and lastly, the Filipino concept of art. Okay, so pasensya na po doon. Okay, so continue na po tayo. So punta muna po tayo sa art as humanistic discipline. So usually po kasi, pag-usapang art, medyo yun nga po, madalas naguguluhan tayo kung ano ba ang art. Okay, yun nga, madalas ang iniisip natin ng art ay siguro pagdo-drawing lang, pagpipinta lang, o kaya usually ang art ay tungkol sa music, tawag doon, or sayaw, mga K-pop, o kaya mga paintings po. Okay, so hindi natin madalas halimbawa nakikita yung kahalagahan ng art. Okay, so para po maintindihan natin kung ano ba si art, okay, at para ma-reach natin kung ano ba ang kahalagahan ng art, maganda munang ma-distinguish natin si art sa isang discipline na alam natin, yung science. Okay, so continue po ako. So accordingly, meron po tayong dalawang usually na alam na field of learning. Okay, or merong dalawang field of learning na meron tayo sa mundo. Una dito yung science, definitely. Science, ito yung pinag-aaralan natin yung mga buwan, mga physics, mga chemistry, okay, na sobrang hirap, na pinag-aaralan natin yung mga volcano, ano pa ba, mga bato-bato, mga soil, mga halaman, and so on and so forth. Okay. On the other hand naman, pag humanities, ang mga pinag-aaralan nating mga subject dito ay ang language, history, art, and philosophy. Pero po, tandaan po natin,
yung mga subject like language and history ay usually po ay kino-consider halimbawa sa colleges sa ating university ay usually hinihiwalay siya. Halimbawa sa College of Social Science siya, halimbawa yung history. 'Di ba? Usually hinihiwalay siya kasi ang history is pwede po natin siyang mailagay as pag-aaral ng social science. Pag sinabi kasi natin social science, applied science siya. Okay. So, usually hinihiwalay natin. Pero basically, connected po siya sa humanities dahil pag nag-aaral tayo ng history, nalalaman natin kung ano ba ang human. Pag sinabi ko po kasi natin humanities, pinag-aaralan natin kung ano ba ang tao. What makes humans? At para malaman natin what makes humans, okay, ay pag-aaralan natin mga lengguwahe na ginagamit natin para makapag-communicate tayo. Siyempre, English or Filipino lang yan sa ating bansa. Siyempre, para malaman natin what makes humans are yung history, para malaman natin ano ba ang ginawa ng mga tao throughout history. From pag-iimbento natin ng apoy, 'di ba? Pagtitira natin sa loob ng kuweba hanggang sa kaya na nating gumawa ng mga teknolohiya, 'di ba? Sa art naman, what makes human sa art is because kaya natin i-express ang sarili natin sa pagpipinta, pagkakanta, okay? Ano pa ba? Pagsayaw and so on and so forth. Okay. Sa philosophy naman, what makes humans is yung kaya nating maniwala or magkaroon ng kaisipan. So basically, yung apat po na ito ay ine-explain niya kung paano ba maging tao. Kasi ng humanities. Di ba kaya nga may kasabihan tayo madaling maging tao, yung animal na tao, pero mahirap magpakatao. Kasi yung humanities, ang target natin is yung maging tao ka. Okay, yung behavior ng human. Okay. 'Di ba? Kaya nga usually tinatanong natin, ano ba ang difference ng animal sa atin? At yung kasagutan ng difference na ito ay sinasagot ni humanities. Through language, kaya kasi natin magsalita or express ang sarili natin gamit ang mga tunog. Okay? Next is, meron tayong history. Okay? Na nagkaroon tayo ng world wars, and so on and so forth. Then next, kaya natin i-express ang mga nararamdaman natin gamit ang mga pagpipinta, and so on and so forth. At meron tayong sariling kaisipan, philosophy. Siyempre, ang target lang po natin dito is art. Ang art po, accordingly dito, ay nahahati sa dalawa. Art creation, and of course, ang ating subject ay art appreciation. Okay. So ano ba yung difference naman ng dalawa? Yung art creation and art appreciation. Art creation, syempre, from the words itself, is nagkikreate tayo ng art. Di ba kaya nga sinabi natin, what makes humans sa art is kaya nating express ang sarili natin. Dito sa art creation, tinuturuan tayong i-express yung mga nararamdaman natin, yung mga kaisipan natin, paggamit ng mga mediums or materials na ginagamit natin sa art. Actually, parang same lang yan ng language actually, yung art creation. Di ba kung sa language, tinuturuan tayong i-express ang sarili natin gamit ang lengguwahe. Di ba tinuturuan pa tayo, ay dapat ganito yung proper gamit ng lengguwahe. Di ba dapat sa Pilipino, di ba gumagamit tayo ng mga tayutay, di ba mga panlapi, unlapi, di ba? Dito sa art, tinuturuan naman tayo ng mga materials na pwede natin gamitin. Pwede tayong gumamit ng mga instrumento, pwede natin gamitin ang ating boses, di ba, sa pagkanta. Okay? Pwede natin gamitin ang pagsayaw para i-express natin kung ano ang naiisip natin. Kasi tandaan po natin, hindi po enough ang lengguwahe. Minsan, i-express kung ano ba ang nararamdaman natin. Di ba, minsan pag tinatanong ka, uy, kamusta ka? Minsan, hindi mo ma-express yung sarili mo. Yung sasabihin mo, ay, okay lang. Pero napaka-komplikado ng mga nararamdaman mo, hindi mo lang talaga siya ma-express kasi napaka-komplikado nga. Kaya sasabihin mo na lang, okay lang. Pero dito sa art, tinuturuan tayo, especially sa art creation, tinuturuan tayo na maaari ma-express natin kung ano ang nararamdaman natin through art creation. Diba? What makes humans is may nararamdaman tayo. Sa art appreciation naman, on the other hand, para siyang history. Pinag-aaralan natin dito kung ano ba ang mga pininta ng mga ibang mga painter, artist, okay, at ano kaya ang sinasabi nila sa kapanahunan nila.
Kasi 'di ba ang history kaya naman natin pinag-aaralan yung history, maliban para malaman natin kung ano ba ang pagiging human, yun nga, very complicated tayo at napakaraming nangyayari sa ating history, pinag-aralan din natin sa history yung mga events. Na sana 'pag pinag-aralan natin halimbawa yung World War II ay hindi na natin siya ulit maulit, 'di ba? Kaya pinag-aaralan natin yung paulit-ulit na Spanish, occupation sa ating bansa is hopefully in the future ay hindi natin siya hayaang, masakop tayo ng isang dayuhang bansa. Gano'n din sa art appreciation. Pero instead na nagbabasa tayo ng napakahabang mga literatura sa history at nag-memorize tayo ng mga pangalan, petsa at lugar. Dito sa art appreciation, titingin lang tayo ng mga larawan ng mga kilalang artist at titingnan natin kung ano ba ang nirerepresenta nito sa kapanahunan niya. Halimbawa, ang spolarium. Ang spolarium ay pininta to or ang mismong nakikita natin sa spolarium yung karahasan doon sa panahon ng I think French. Okay, may sumakop sa French that time or France na kung saan ay nagkaroon ng matinding massacre. Mahalaga ito sa atin dahil pinapakita din ito yung kadiliman or karahasan sa atin sa panahon ng mga Espanyol. Sa art appreciation nalalaman natin yung history, okay, or mga nangyayari or ano bang gusto sabihin ng artist, okay, na parang sinasabi din sa history. Kaya art appreciation tayo. So, sa art appreciation, hindi lang tayo, ayun nga, sa art appreciation, titingin tayo ng mga art at titingnan natin ano ba ang sinasabi nito sa kapanahunan niya. Meron ba 'tong sinasabing, meaning or nag-e-express lang 'to ng nararamdaman. Pero tandaan din natin mga ma'am and sirs na ang art appreciation ay hindi lang siya patungkol sa sinasabi ng artist. Patungkol din ito sa ano ba ang nararamdaman mo. Kasi minsan kaya nasasabi mo ay masaya ang isang art. Dahil ito yung nararamdaman mo ngayon. So parang dalawa ang lumalabas sa art appreciation. Yung nararamdaman mo, okay, at yung sinasabi mismo ng artist. So kung gano'n, magandang pag-usapan din natin ano ba ang difference ng sciences sa humanities. Although sinabi ko na kanina sa inyo, okay, ang humanities ay pinag-aaralan niya what makes humans humans, maganda pa rin pag-usapan natin. Pag sinabi nating sciences or what makes science science, diba kung naalala niyo pa ang definition, what makes science science is the scientific or systematic study of halimbawa something, halimbawa plants, animals, rocks that uses scientific method. So basically, ang science is gumagamit siya ng scientific method. Okay? Yun nga, deals with natural, physical phenomena. At syempre, para mapag-aralan yun, gumagamit siya ng scientific method. So as long as yung isang pag-aaral, halimbawa, nag-aaral ka ng isang subject, halimbawa, pinag-aaralan mo yung kulay ng plant, at gumamit ka ng scientific method like hypothesis, data gathering, discussion, tapos conclusion, okay, na kung saan mini-measure mo, tinitimbang mo yung rock na kinukuha mo, scientific method yun. Scientific yung approach mo. Humanities naman, on the other hand, okay, wala po siyang method. Kung ang science, meron siyang scientific method, sa humanities po, wala. Okay, ayun nga, pinag-aaralan lang niya, deals with human phenomena. Bakit ma'am wala? Okay, explain ko later on. Okay, yun nga, ano ba ang paradigm ng science? Di ba? Si subject knower, ikaw po yun. Okay, pag nag-aral ka ng science, tinitingnan mo yung mundo as parang isang straight line. Halimbawa ba to? Plant, ikaw at yung plant, palabas siya lagi. At para malaman mo kung ano ba yung plant na yon, gumagamit ka ng scientific method. Kaya nga, the scientist learns about things in the world. Okay. Systematic siya because of the scientific method. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, sa humanities naman on the other hand, bakit wala siyang method? Kasi, ang mismong subject ng ating pinag-aaralan ay mismong tayo.
Okay. Kung ano man yung opinion mo do'n sa art na titingnan natin, halimbawa masaya, malungkot, and so on and so forth, ay reflection 'to kung ano ba ang nararamdaman mo or ano ba ang naiisip mo. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo dalawa po ang nakukuha natin sa art appreciation. Hindi lang tungkol sa nararamdaman mo, iniisip mo, or pananaw mo sa buhay, makikita mo din sa art appreciation yung sinasabi mismo ng artist. Pero tandaan natin, ang mismong subject or mismong pinag-aaralan natin sa humanities ay ikaw. Kaya nga pabalik siya. At syempre kung ikaw, 'di ba? At alam natin ang bawat ikaw ay iba-ibang uri ng tao. Kaya 'pag nagbigay tayo halimbawa ng isang fixed na method dito, mahirap 'yun. Kasi iba-iba tayong uri ng tao. Kaya wala siyang, ay meron naman siyang method pero ang tawag natin dito reflexive method. Hindi siya tulad ng kasing rigid ng science, okey? Ang reflexive method niya lang ang reflexive method ay usually sasabihin, ano ang sa tingin mo dito? Or ano ba ang reflection mo dito? Hindi siya very rigid. Kaya nga sabi dito, the humanist learn about the self. Kasi yun ang pinakamahalaga sa art appreciation or sa arts or sa humanities. Yun nga, usually ang humanities, tinatanong niya yung tanong na, who am I? Kasi nga reflexive siya. Mahalaga ang katanungan na ito kasi ang katanungan na ito ay yung pamantayan natin. Halimbawa, kapag nag-analyze tayo ng art. Halimbawa, 'di ba sabi ko sa inyo kapag nag-analyze tayo ng art at sinabi natin, masaya ka. Okay, bakit masaya ang pananaw mo dito? Maaari bang isa kang masayahing tao? Okay, para sa iyo halimbawa, pangit yung art na ito ay dahil hindi makulay? Maaari kasi isa kang tao na, senses ang mga ginagamit, madalas mata. Okay. Kasi yun yung tinatanong ni humanities. So sino ba mga tao na nagsabi, mga kilalang tao na nagsabi na ang humanities ay patungkol sa sarili? Unang-una dito siyempre si Socrates. Sinabi niya, know thyself. Ang ibig lang sabihin nito, the more nakilala mo ang sarili mo, the more na meron kang kaalaman. Siyempre, the more nakilala mo ang sarili mo, hindi ka madaling ma-impluwensyahan, okay, ng mga ibang tao. Hindi ka madaling makorap. Sinabi naman on the other hand ni Saint Augustine, withdraw into yourself, truth dwells in the inner man. So ibig sabihin lang dito, ang katotohanan ay nasa iyo mismo. The more nakilala mo ang sarili mo, the more na meron kang tinatawag na wisdom. Kasi nga, ito yung katotohanan para kay Saint Augustine. Pero syempre ito pangapyaw lang kasi hindi naman tayo mamimilosopiya. Kaya hindi ko masyadong lalalimin pa. Okay, ano ba ang ibig sabihin nila? Okay, pero in a hindsight, okay, ito ang sinasabi ni Saint Augustine. Ay sorry, ba't bumalik? Ayun nga, ay sorry, hindi pala siya bumalik. Okay. So kung ganun pala, 'di ba? Ano ang nakukuha natin sa sciences? Sa sciences nakukuha natin knowledge. Ano ang ibig sabihin ng knowledge? You get to know. 'Di ba sinabi ni teacher, apple is red. Halimbawa naalala mo, apple is red, uulitin mo lang siya kasi alam mo na. Apple is red. Okay. Pero sa humanities, nagkakaroon ka ng wisdom. Ano ibig sabihin ng wisdom? Hindi lang sa sinabi ni teacher na apple is red, marirepeat mo apple is red. Maiintindihan mo mismo bakit siya naging red. Bakit naging red siya sa akin? Tama ba ang sinabi ni teacher na red yon? So basically, sa humanities, tinatanong mo. Yun yan, nire-reflect mo. Kung tama nga ba ang sinasabi ni teacher, halimbawa. So mas malalim siya. Kasi sa humanities, kino-connect mo siya sa sarili mo. Tama ba ang sinabi ni teacher? Red nga ba ang nakikita ko sa red? Okay. Yun nga, the scientist becomes a learned man. Dito naman sa humanist becomes a wise man because connected siya sa sarili. Aware siya sa sarili niya. Kasi nga, di ba, sa humanities, di ba, ang pag-aaral natin dito, what makes humans humans. Isang philosopher din ang nagsabi ng kahalagahan ng sarili natin.
Kasi minsan daw, the scientist tends to know everything about the world that he forgets to know anything about himself. Yun nga, merong danger doon. Kapag marami kang alam sa mundo, okay lang. Pero minsan, di ba, sobrang marami kang alam sa mundo, nakakalimutan mo kung sino ka. Siyempre, ang sarili mo ay hindi lang naman tungkol sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Siyempre, di ba? Kung sino ka ay mismo yung sino ka talaga. Hindi lang yung nasa paligid mo. Pero patandaan po natin, hindi ibig sabihin sinasabi ko ay hindi mahalaga yung science. Mahalaga po si science. Kasi si science, okay, may connection pa rin to sa sarili natin. Kung nag-aaral kasi tayo sa science, nalalaman natin kung ano ba yung nakapaligid sa tao. Nalalaman natin, may buwan. Diba? Nagre-reflect siya ng sunlight ng araw. Ay, may liwanag tayo sa gabi. At si moon, di ba? Si buwan, di ba? Siya yung nagbibigay epekto sa mga tides sa ating ocean. Di ba? Dapat nating malaman yun kasi nakatira tayo sa Earth. At malaman natin yun. Mahalaga siya. Pero wag natin kakalimutan, okay, na meron din tayo. Kung mas marami tayong alam or marami tayong alam sa science at marami din tayong alam sa sarili natin. Kasi paano natin tatahakin yung mundong alam natin nakapaligid sa atin sa science? Paano ko malalaman kung paano ko halimbawa i-approach yung mga animals sa paligid ko kung hindi ko kilala ang sarili ko? Pero kung kilala mo ang sarili mo, mapagmahal sa animals, syempre alam mo na kung paano mo i-approach yung animals. Gentle. Pero kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam kung paano mo i-approach yung animals. Hindi mo alam kung paano mo i-approach yung mga dagat, mga halaman sa paligid mo. Kasi, ang ikaw ay hindi lang tungkol sa labas, saan ka nakatira, sa Earth. Ikaw ay patungkol din sa sarili mo. Sabi nga ni Confucius, the great sage is a wise man. Pag sinabi nga natin sa sage kasi, isa siyang tao na pinakamataas ang learning. At sabi niya, ang pinakamataas na sage ay isang taong kilala niya ang sarili niya. So mahalaga kung sino ka. Sino ka nga ba? Siyempre, ikaw ay hindi lang yung pangalan mo. Halimbawa si Christian R. Chavez. At kung ano man yung height, age, ang trabaho, and so on and so forth. Hindi lang ikaw yun. Kasi scientific yun eh. Ikaw ay beyond pa sa pangalan mo. Ikaw ay beyond pa sa edad mo, sa height mo, beyond pa sa pagiging Pilipino. Kasi ikaw ay may paniniwala, may nararamdaman. Okay. May iniisip, kaya ikaw lang ay isang bagay na hindi nare-reduce sa science. Kasi ang science nga, tinitignan ka lang na object. Ay ikaw ay may animal cell, may buhok ka, may dugo ka, meron kang liver, di ba? And so on and so forth. Hindi lang ikaw yun. Ito yung sinasabi na discussion natin. So magandang tanong, who am I nga? What is the basic answer to this question? Siyempre, napakahirap na tanong yan. At ikaw lang ang makakasagot yan. Ikaw lang talaga. Kasi ako, hindi ko naman matuturo kung sino ka. Kasi paano ko matuturo kung sino ka kung hindi ko naman nararamdaman ikaw? Okay. Tandaan po natin, ang ikaw ay nakatago. Nasa utak kasi natin yan eh. Hindi ko naman nakikita yung loob ng utak nyo. Unless kung sasabihin nyo. Pwede ko din malaman yan through behavior like psychologist. Pero, okay, ang psychology nga minsan nagkakamali pa. Kasi ikaw lang at yung mismo language nga, gaya nga nasabi ko kanina, ang language ay hindi pa minsan exact kasi pwede magsinungaling yung tao. So, kung sino man ikaw lang makakaalam yan. Pero ang pinakasimple na sagot, I am a human being. Yun muna yung simpleng sagot. At hopefully, masagot natin kung ano ba ang human being kasi yung term na human being ay limitado. Ang human being nga ay actually scientific word. Ang human ay galing sa salitang hominid kasi tayo ay isang hominid species na Homo sapiens. So dito pa lang, wait lang. Ako nga ba yan?
So, ang kasagutan dyan ay si humanities. So, continue naman po tayo sa ating next topic. The humanities and the Western civilization. Bakit po Western civilization ang ating unang pag-uusapan? Kasi Western po ang usually ang mga paintings, okay, music, diba? Dance na alam natin. Okay, ito madalas ang nangingibabaw sa ating mga kaalaman sa mga telebisyon. Actually, hindi na Western ngayon, di ba? Koreans na. Pero before Koreans, nauuna talaga yung mga Western, yung mga Hollywood movies, di ba? Mga American TV series or European TV series, di ba? Nauso sa atin yung mga telenovela, nauso sa atin yan. Western pa rin yun. Okay. So magandang malaman natin kung ano nga ba muna ang ibig sabihin ng humanities sa West. Okay. Hanggang pumunta tayo sa Pilipino. So accordingly dito, ang humanities ay galing sa salitang humanitas. Okay, na kung saan ay connected ang humanitas sa tatlong salita. Divinitas at barbaritas. Pag sinabi nating humanitas, people in the state of culture in civilized society. So ibig sabihin ang isang humanity o isang taong kumikilos na may kultura, yun nga, kumikilos properly, okay, or disciplined sa isang group, sa isang society or grupo ng mga tao na maayos din ang kanilang pagkikilos. So harmoniously silang nakatira or harmoniously silang nabubuhay kasama ang ibang tao. Okay. Humanitas. Barbaritas naman, on the other hand, di ba, what makes humans different from animals is that animals are savages. So, barbaritas, savages in the state of nature for survival. Di ba? Halimbawa, pag may lion, sa lion naman, hindi naman iisipin niya kung proper siya kumilo sa loob ng zoo. Or sa, halimbawa sa desert, sa Africa. Hindi niya iisipin yun. Ang para sa kanya, kailangan niyang mag-hunt ng kanyang pagkain para ibigay niya sa family niya or para kumain siya. Sa ating mga Filipinos, sa ating mga human beings, hindi ganun eh. Hindi ibig sabihin gutom ka, ipapatay ka. 'Di ba? Ng animals. Or hindi ibig sabihin gutom ka, magnanakaw ka. Iisipin mo na dapat akong bumili ng mga pagkain. Actually, hindi nga lang bumili, kakainin mo. Kailangan pang lutuin eh. Doon pa nga lang makikita natin na meron tayong sinusunod na disiplina. Bilang human beings, kailangan natin siyang lutuin, dapat masarap siya. Di ba, kakain ka pa sa dining table, gamit ka pa kutsara at tinidor. Sa mga animals, hindi ganun. Di ba, minsan nga, raw na raw kinakain nila. Actually, lahat sila raw. Di ba, wala silang pakialam kung luto or hindi. Unless sa aso, di ba, spoiled. Or sa pusa. Di ba? So, nakita natin, ito ang difference ng humanitas sa barbaritas. On the other hand naman, ano ang divinitas? Ang divinitas, ito yung, angels basically. Or gods. Gods in the state of perfection in heaven. Diba? Yung mga angels, usually angels eh. Siyempre, kapag ikaw ay Catholic or Christian, diba alam natin ang angels ay wala silang katawan, so hindi sila nagugutom. At sila ay mababait ng nilalang. Okay. Tayo mga human beings ay mga, pwede tayong makorap kasi. Diba? So, mas mataas sa atin ang divinitas. Pero what makes humans, nakikita natin, ay meron tayong culture, na kung saan sinasabi kung ano ba ang ating, kung ano ba yung mga proper. A cultured person. Diba ito yung sinasabi natin? May disiplina siya. Tawag doon, may respeto. Okay. And so on and so forth. So kung ganun pala, diba, tingnan naman natin kung ano ba ang nangyari sa humans, okay, throughout history of Western civilization. Kasi kung alam natin ang human beings ay yung mga grupo ng tao or mga humans na may culture, okay, ano ba ang nangyari sa atin accordingly sa Western civilization? Meron tayong 5 periods sa pag-uusapan. Ancient, medieval, Renaissance, modern, at postmodern. So makikita natin dito ang ancient ay nangyari 800 BC. Okay? Pag sinabi nating ancient, ang paniniwala natin ay cosmocentric view. Pag sinabi natin cosmocentric view, from the word cosmo, ibig sabihin cosmos yan, universe-centered tayo.
Kasi yung ancient period, hindi natin, well, accordingly, 800 BC yan. Okay, wala pa tayong mga sciences that time. Okay, very primitive tayo. May ibang mga tao na kung saan ay uh, hunter-gatherers lang. Pero may mga ibang civilizations naman na kaya nilang mag-agriculture. Pero wala tayong sciences that time. We are trying to explain the universe base sa ating limited na pananaw. Sa ibang tao or sa halimbawa sa Philippines, sa ancient times ng Philippines, 'di ba? Naniniwala tayo na kapag ikaw ay nagkasakit, 'di ba? Connected ito sa mga anitos-anitas. Or connected ito sa mga duwende, mga kapre, mga manananggal or aswang. Mga ancient yun. Kasi hindi natin naiintindihan bakit nagkakasakit yung tao. Bakit, halimbawa, naging maganda ang iyong pag-aani. Diba? Ancient yun. Just like the Greek mythology. Diba? Kung aware kayo sa Greek mythology, Zeus, Poseidon, and Hades. Diba? Kapag halimbawa malakas daw yung ulan at kumukulog, galit daw si Zeus. Siya yung god of the sky eh. Okay. Or kapag may tornado, si Zeus yan, galit siya. So we're trying to explain kung ano ba yung mga, halimbawa, mga natural phenomena. Okay, hindi natin kasi wala tayong science. So ina-explain natin, siguro merong gods dyan. Halimbawa, nahirapan ka mangisda, galit si Poseidon. Kasi si Poseidon ay god of ocean or sea. Diba? So, para, halimbawa, makahuli ka na maraming pangingisda, okay, mag-aalay ka kay Poseidon. Just like in the Philippines, di ba? Para halimbawa, mawala ang sakit mo, kailangan mo mag-alay sa duwende. Di ba ganon? Para magkabati kayo ng duwende. Cosmocentric view yun. Pero sabi ni Protagoras, since tayo ang unang-unang mga tao, or yung tao mismo, siya yung nagbibigay meaning sa mga bagay sa paligid natin, sabi niya, man is the measure of all things. Kasi tayo ang nagdidikta ng kahalagahan ng mga bagay na ito. Tayo halimbawa nagsabi na mahalaga ang isang tubig. Okay. Hence, tayo yung mismong basihan ng Earth para maging mahalaga ito. Okay, kaya nga dahil dito, man is the center of the universe. Tayo yung pinakamahalagang tao or nilalang sa universe. Kasi tayo nagsabi, mahalaga yan kasi kailangan natin yan sa pangangaso, halimbawa. So mataas ang placement ng humans sa ancient period. Pero syempre, sa ancient period may nangyari, nabuhay si Jesus. Especially sa Western civilization, mahalaga kasi si Jesus eh. Nagkaroon tayo ng medieval. Dito na pumasok yung theocentric view. From the word theo, ibig sabihin God-centered. Nangyari dito, tao daw ay ginawa lang ng Diyos. Sabi nga ng mga scholasticism, isa siyang grupo ng mga nag-aaral, di ba? Man is created in the image of God. So, may mas mataas na sa atin, si God. Medyo bumaba ang ating ranggo. Man is the center of creation. Although center pa rin tayo ng creation, di ba? Like yung sinabi ni God kay Adam na pwede niyang gamitin yung mga kinreate ni God, di ba? Para magpakadami, di ba? Hindi pa rin tayo yung pinakamataas na nilalang sa mundo. Okay lang naman yun. Okay, pero yun nga, ang ating paniniwala or ating pagkakaintindi na ngayon sa mundo ay nasa lente ng Diyos. Uy, bawal kong gawin to kasi magkakasala ako. Uy, gusto ba ni God gawin ko to? So, ang nangyari ay hindi na tayo masyado nag-iisip pa. Kasi sa ancient period, tawag doon, tayo nag-iisip eh. Di ba tayo nga yung mismong nagbibigay meaning sa mundong ginagalawan natin? Pero since sa medieval, nagkaroon na ng Diyos, si God yung mismo nagbibigay ng meaning sa mga bagay sa paligid natin. So kapag hindi tayo sumunod sa meaning na binigay ng Diyos, magkakasala tayo. So parang sumusunod lang tayo sa dinikta ng Diyos. Wala namang masama doon. Pero pag usapang knowledge, problematic yun. Kasi sumusunod ka lang. At kapag ikaw ay sumusunod lang, hindi ka nag-iisip. Kaya pumasok yung Renaissance. Okay? Sa 1400s. Dito na pumasok yung anthropocentric view. From the word anthropo, naging man-centered tayo.
Sabi nga ng humanism, isang grupo ng mga mag-aaral, sabi nila, nothing is more wonderful than man. Binabago kasi nila yung idea ng medieval eh. 'Di ba? Na si God yung pinakamataas na being at hence nagiging sunod-sunuran tayo. Binago yan sa Renaissance. Sabi nila, wait lang. Since napuputol yung knowledge, mag-focus na lang tayo sa alam natin. At since alam naman natin sa history pa lang ng Philippines, 'di ba? Problematic yung ganito. 'Di ba? Ginagamit ng mga praile yung ating paniniwala sa Diyos para iabuso ang kanilang kapangyarihan. 'Di ba nakita naman natin 'yan sa Maria Clara at Ibarra. Ayoko nang ulitin yung history natin, pero kitang-kita ito na problematic 'to. Kasi usually nga 'di ba sa mga praile sasabihin niya, ito ang utos ng Diyos. Kahit hindi beneficial sa'yo. Pero para lang pala sa mga praile 'yun. At kapag hindi ka sumunod, iko-condemn kita sa hell. Ang nangyari, 'di ba, na-realize ng mga tao ginagamit lang 'yun for abuse and power, nagtanong sila, paano mo nasabi na ang Diyos ba ang nag-utos niyan? Paano kung ikaw lang pala ang may gusto niyan? Doon nagsimula yung anthropocentric view. Mag-focus na lang tayo sa kapasidad natin as a human being. So tumaas ulit yung rango ng humans. From a person na sumusunod lang sa Diyos or sa mga utos daw ng Diyos, sabi ng mga praile, bumalik tayo. Mag-focus tayo sa ating kapasidad. Tapos, syempre, since nag-focus tayo sa ating kapasidad, nakapag-imbento ang tao ng mga makinarya. Una, pumasok yung Industrial Revolution, yung pag-imbento ng kauna-unahang tren, I think sa UK yun. Okay? At doon natin na-realize, kaya pala ng tao gumawa ng makinarya. Dahil nagbigay tayo ng faith sa human intellect. At syempre, nag-lead ito sa scientific revolution, yung pag-imbento ng kauna-unahang microscope, nag-lead ito sa scientific technocentric view. Nag-focus na tayo sa science at technology. So, ang nangyari, di ba, we use science and technology kasi na-realize natin di ba, ang ganda na na-produce nating technique or method. Yung science, di ba, ang science, what makes science very beautiful is the scientific method. Because of the scientific method, na-realize natin yung exactness ng knowledge na nakukuha natin sa pinag-aaralan natin. Halimbawa, maganda dito yung dating panahon. Dating panahon namamatay tayo sa common cold. Although marami pa rin naman namamatay ngayon, 'di ba? Pero because of science, nagkaroon tayo ng way para ma-lessen natin yung death natin sa common cold. Bakit? Because of the scientific method. Meron na tayong technique na exact yung ating pag-aaral. Dating panahon, ang daming namatay sa Black Plague. Ang na-realize nila, ang source lang pala ng Black Plague is yung, excuse me lang po sa mga kumakain, yung mga dumi ng daga. At nakontra nila yun because of the antibiotic. It's because of science. Pero doon din natin na-realize, because kaya na natin tingnan ang human DNA, na related pala tayo sa apes. So man is part of nature. Bumaba ang ating rango. Wala tayong pinagkaiba sa animals. Hindi tayo important, di ba? Kasi part lang tayo, hindi tayo center ng universe. Di ba? Ang center ng universe is isang black hole. Di ba? Or isang galaxy. Di ba sa atin, actually, hindi pala universe. Maraming universe. Okay? At ang buong universe na yun, napakaraming galaxy. Kahit nga sa galaxy natin na Milky Way, hindi pa nga center ang Earth. Ang center ng galaxy nating Milky Way ay isang black hole. So, hindi tayo important. Bumaba ang rango natin sa modern. Kasi hinayaan din natin si science ang magdikta kung ano nga ba dapat ang gawin natin. At pumasok naman yung postmodern ng 1960. Pag sinabi natin postmodern, criticism ito ng pagiging, sabi natin, sunod-sunuran sa science. Marami kasing tao na realize nila na hindi enough si science para diktahan kung sino ang tao. Maganda example dito is yung yung nauuso ngayon actually LGBT. Postmodern na yan Bakit ito naging postmodern? Sa science kasi na-realize natin na may dalawang uri ng sex lang. Male and female.
because of their chromosomes, di ba? Kung aware kayo, male has X and Y chromosomes at ang female has double X or XX chromosome. At dapat kung ikaw ay female ay may certain behavior ka according sa psychology that time. At kapag male ka ay dapat may certain behavior ka na masculine accordingly. Pero syempre alam natin hindi lahat ay hindi ganun ang nangyayari. Okay? Kasi sinasabi ng postmodern wait, may problema si science. Hindi si science enough or may mali kay science. Kasi ang nangyari that time, kapag hindi ka sumusunod doon sa idea ng male and female, sasabihin nilang may sakit ka. Sa postmodern, parang lumabas na yung galit nila. Natigil na ang kanilang pagtitimpi. Sabi nila, wait, di ibig sabihin, X and Y ako, bawal akong ma-inlove sa kapwa kong lalaki. Kapag naman ako'y babae, hindi ibig sabihin dapat kumilos ako na laging babae or dapat lagi akong nasa bahay. So sa postmodern, binabasag yun. Kaya nauso ngayon ang feminism, ang LGBT, ang environmentalism, and so on and so forth. Dito naman, medyo tumaas yung ranggo ng mga tao. Kasi hindi na tayo, sinasabi natin, hindi lang tayo yung ape or ape na nag-evolve eh. Hindi lang tayo yung taong nililimita ng science. Tayo yung taong maraming nararamdaman. Tayo yung taong connected sa buong mundo. Kaya nauso yung eclectic view. O kaya, man is piece of everything. Kasama kasi sa postmodern dito yung pagkauso ng internet at globalization. Di ba gamit ng inyong mga cellphone, di ba nakikita niyo yung mga nangyayari sa buong mundo? At kapag nakita mo, halimbawa ang nangyayari sa Russia, di ba? Nagkakaroon ka ng emosyon or kaisipan doon sa mga pangyayari sa Russia. Nagkakaroon ka na ng halimbawa connection doon. So may peace ka na doon sa nangyayari sa Russia. Halimbawa, nakita mo naman yung nangyayari sa US ngayon. Di ba naglalagay ng tariff? So, meron ka din naramdaman doon. May opinion ka doon. Di ba? Namoblema ka pa doon. Di ba? Maapektuhan ang ating ekonomiya. Meron ka ding peace na naiwan doon. So, anong nangyari, every time nag-scroll ka sa iyong internet at marami kang nakikita sa mga nangyayari sa mundo or kahit nga sa mga influencer, may peace kang naiiwan doon. So, anong nangyari, you are connected with everything. So, mataas na ngayon ang level ng humans. So, nakikita nyo, pataas at pababa ang level. Ay, yan. Nakikita nyo, di ba? Tumaas tayo sa ancient, Renaissance at postmodern. Pero syempre sa tingin ko bababa ulit yan eh. Kasi bibigyan natin ng halaga yung AI. Okay, at si AI na ang ating gagamitin. Actually, si AI na nga ang ginagamit natin sa pag-aaral natin eh. Di ba? Gamitin mo lang si ChatGPT para sagutin yung katanungan mo. Di ba? Sagutin na niya. Hindi ka na mag-iisip. Di ba? Si AI na ngayon pumapalit sa tao sa trabaho eh, di ba? Sabi nga nila in the future, si AI daw ang papalit sa mga tao doon sa offices. Di ba? Kung ikaw ay may trabaho ng taga-ayos sa mga papeles or tagagawa ng letter, baka in the future si AI na yan ang papalit sa iyo. Di ba? Sa Japan actually AI na yung ibang mga trabaho din eh. Halimbawa yung bartender, di ba? Or tagagawa ng kape. AI na ang gumagawa. Di ba sa McDonald's, di ba nauso na yung parang kiosk, di ba? Yung malaking LCD tas type ka lang doon. So binawasan nila yung tao na tatanggap ng iyong orders sa cashier. Di ba? Anyways. So actually, ang next na makikita natin dito, yung mga kaisipan or art na related sa kaisipan natin. So ito, sa ancient period to, geocentric theory or yung kaisipan na man is the center of the universe. So makikita niyo si Earth ay nasa gitna. Diba? Kasi ito yung unang paniniwala natin, 'di ba? Tapos nakapaligid ng si Sun and Moon, then si Mercury, si Venus, di ko alam kung ano yung Solis na to. Pero planet din 'yan. Then Mars, I'm not quite sure kung ano to, and so on and so forth. Okay? Meron tayong art dyan. Siyempre, pumasok naman yung medieval period, di ba? God created man. So, di ba nauso yung Adam and Eve story?
Kasi ito yung story kung paano paano nagkaroon ng tao, 'di ba? Pumasok yung Renaissance, okay, yung anthropocentric man, na man is measure of all things, 'di ba? Nauso itong Vitruvian man. Ano ibig lang sabihin nito? 'Di ba makikita niyo yung human dito is marami siyang kamay at legs or 'di ba may parang movement siya. Pinapakita lang dito na maraming possibility ang movement ng tao. Okay. Actually ito ay lumabas din ng sa Renaissance pero nakikita mo mas malapit na si God kumpara sa tao, 'di ba? Kasi pinapakita natin hindi na masyadong mahalaga ang Diyos or rather ang human being ang nag-create ng image ng God, 'di ba? The image of man is the image of God. Man is the measure of God. Kasi pumasok yung anthropocentric, tayo lang ang nag-create ng God. Kaya God ay mabait kasi gusto natin, okay, ang God ay mabait sa atin. Kung gusto mo ay God ay punishable or nagbibigay ng punish, di ba? God is a punishing God. Kaya papansin mo, si God yung nagsisik sa tao at yung tao ay neutral lang. Nauso din dito yung sa anthropocentric, okay, is yung heliocentric theory na hindi na Earth yung center, okay, kundi Sun na. So, di ba ito yung Sun, Mercury, Venus, Earth nandito, Mars, and so on and so forth. Siyempre, sa science, na uso tong art na to, okay, yung evolution, di ba? Yun nga, nag-evolve tayo sa ape. Tapos another thing din sa modern or scientific technocentric man, di ba? Ang painting na ito ay pinapakita na ang tao ay bumabagsak lang sa isang object, especially in the science view. Di ba? Halimbawa, ito yung doktor at ito isang specimen. Specimen na ang tawag dyan, hindi na tao. Kahit tao yan before or may pangalan yan before, sa science, magiging specimen ka na lang for observation. Ida-dissect ka, pag-aaralan yung paano ka namatay, and so on and so forth. Nagiging object ka na ngayon sa science. Nawawalan ka na ngayon ng meaning. Siyempre, isang painting din na pinapakita yung pagbaba ng human beings sa panahon ng scientific technocentric view is ito. Okay. Para lang tayong makina. Makina? Para lang tayong machine. Okay? Wala na tayong distinction sa machines at humans. Tayo lang ay isang machine. Man is dehumanized during the industrial age. Tagagawa ka lang ng mga produkto and so on and so forth. Pero tumaas ito ng postmodern. Lahat na nakikita nyo dito sa mga posters sa wall na ito, okay, isang example kung sino ka. Halimbawa, di ba nakita nyo FPJ? Siguro big fan to ng FPJ. Pero, di ba, since idol mo si FPJ, may piece ka doon sa idea ni FPJ. Halimbawa, ikaw ay isang Catholic, yun nga, Sacred Heart of Jesus tong tinuturo ng aking laser pointer. Maaring, di ba, ikaw ay isang taong Katoliko, di ba? Madasalin ka, lagi ka nagsisimba. So, malaki ang epekto na to kung sino ka. So, ikaw rin yun. Di ba? May Mickey Mouse pa nga and so on and so forth. So, lahat na nakikita nyo dito ay ikaw. Halimbawa, kung ikaw may ari ng poster na ito, ikaw yan. At hindi ka lang malilimita sa isang, halimbawa, ikaw ay, ito yung pangalan mo, ito yung edad mo, and so on and so forth. Ikaw lahat ito. Maganda example ng ganitong Politeismo, di ba? Ito yung pangalan niya, nasa taas. Is tingnan nyo yung wall nyo sa Facebook. Lahat, kung halimbawa active kayo sa Facebook, kung hindi man sa Facebook, Instagram, or Twitter, di ba? Tingnan nyo yung mga pinapost nyo. Kung ano man yung pinapost nyo, ikaw yun. Hindi ka malilimit sa katawan mo. Ako, sa Facebook ko, puro aso. Kasi yun lang naman yung gusto ko. Di ba? So, hindi ibig sabihin, yun nga, hindi lang ako tao. Isa din akong taong may pagpapahalaga sa aso. Usually, may pictures din ng family. So, ako din yung taong may pagpapahalaga sa pamilya. So, hindi ako nalilimit sa aking katawan. Yun ang sinasabi ng art na ito.
So kung ganun pala, 'di ba? Kung babalikan natin yung branches ng humanities, 'di ba? Makikita natin na kung ganito pala, sa history pinag-aaralan natin yung human events na nangyayari sa mundo, sa language, written and oral form of human communication, sa philosophy, ano ba ang human reason concerning reality, sa art appreciation, ina-admire natin, and lastly, art creation ay gumagawa tayo. So makikita mo dito, 'di ba, kung ano ba ang connection ng human sa mga subject. Although in-explain ko na 'to kanina, ayoko nang balikan. Okay. Okay, kung gano'n pala, ito yung konsepto ng art ay ng humanities sa Western. Tuloy ko na po, Okay, pupunta na tayo ngayon sa ano ba ang ibig sabihin naman ng art. So from humanities, bababa na tayo ngayon sa art. Kasi yung humanities is mas malawak ang kanyang konsepto. So 'di ba ang subject lang natin ay art appreciation, so pababa na tayo ng pababa. So accordingly dito, kung ang humanities ay pag-aaral ng humans or or cultured people in a civilized society, ano naman yung art? Ang art ay galing sa Latin word na ars, okay, na ang ibig sabihin ay skillful production or performance. So ang isang art, magiging art yan kapag ang gumawa niyan ay isang skillful person. Okay. Na usually, kaya dito, 'di ba, ang skill, okay, accordingly, kasi skillfulness ang ating pinagbabasihan, nahati ngayon yung art sa dalawa. So West lang 'to West. Liberal art at serval art. Ang isang bagay ay pinroduce daw, ang liberal art ay pinroduce ng artist kasi skillful sila. Ang serval art naman ay pinroduce ng artisan. Later on, i-explain ko ang difference nila. Pero ang liberal arts, kaya naging liberal sila or sinabing artist ang gumawa dyan kasi ang mga gumawa niyan, maliban sa skillful person sila, nag-aral sila. On the other hand naman, serval art, kaya artisans lang ang tawag sa gumagawa dito. Yes, skillful people sila, pero hindi sila nag-aral. Medyo may hierarchy kasi sa West. Okay. Kaya sabi dito, kung ang liberal art, artist ang gumawa, at ang serval art, artisan ang gumawa, di ba? Nagkakaroon tuloy ng distinction. Ang ginawa ng artist, kasi nag-aral sila, art ang napoproduce nila. Ang artisans naman ay hindi nakapag-aral, so ang napoproduce nila ay craft. Dito din nagkaroon ng distinction or tinawag din nila ang art na major art at ang craft as minor art. So nakikita niyo may hierarchy. Okay. Na kung saan, 'di ba, ang mga example ng mga art that time or tawag sa mga tao that time, sa mga nasa major art, mga architect, mga sculptor, sa craft naman is stone cutter or carpenter. Mas mababa ang tingin natin diyon, definitely, 'di ba? Sa mga karpentero, 'di ba? Siyempre, mas mababa tingin natin sa kanila kumpara sa mga engineer. Kasi ang karpentero, 'di ba? 'Di naman nila kailangan mag-aral para maging karpentero. Puwede lang silang turuan ng tatay nila or puwedeng pag-aralan nga nila mag-isa 'yun. Pero sa engineer or sa architect kailangan nilang mag-aral. So ito yung difference ng liberal art at serval art sa West, 'di ba? Actually tinawag pa nga nilang fine arts 'yun. Kasi fine arts siya kasi nga may professional and academic artist kasi nga nag-aral sila. So nakita niyo yung hierarchy, 'di ba, paano kung mahirap ako, 'di ba? Elitist yung West, pangmayaman lang siya. Ano ba kasi ang Western concept of art? Academic, kailangan mo nakapag-aral ka? Only schooled people are artists. Next, elitist siya kasi siyempre ang pag-aaral ay mahal. So hence meant for higher social class siya at hierarchical siya kasi dahil dito nagkaroon tayo ng distinction sa dalawa. Liberal art at serval art, high art, low art, major art, minor art, or craft, fine arts and practical art, and folk art, indigenous art, kumpara sa popular art. So nakita nyo, dahil dito, kaya pala ganito ang ating pananaw. Sa Philippines, actually, na-adapt natin to kasi sinakop tayo ng dalawang West, Spaniards and the Americans. Di ba? Mas mataas ang tingin natin sa mga painters kumpara sa pintor.
'di ba? Ay, pintor pa rin naman lengguwahe natin, pero 'di ba yung pintor sa mga bahay. Iba ang tingin natin sa mga, sculptor na gumagawa ng lamesa, na nakikita natin ine-exhibit sa mall, kumpara sa mga gumagawa ng lamesa na Nara na nakikita natin sa gilid-gilid. Iba din ang tingin natin kapag brand ng bag ang binibili natin, halimbawa Chanel, kumpara sa mga mananahi lang ng bag. Western kasi yun. May hierarchy. Kaya nga papansin niyo bakit ang mahal-mahal ng damit na itong halimbawa Uniqlo, mahal-mahal. Pag pumunta lang ako sa Tiange, ang mura. Well, actually wala na minsan kasing distinction sa quality, eh. Pero kasi minsan sa Tiange may makikita kang magandang quality, eh. Tatalo pa nila yung may brand. 'Di ba halimbawa sa surplus, 'di ba? Ang surplus kasi ito yung mga ano, hindi branded na damit. At minsan maganda pa nga makukuha mo sa surplus kumpara sa mga branded. Okay. Pero 'di ba, ito kasi ang difference. Sa artist kumpara sa mga normal na mga damit lang. Sa artist kasi binibili mo yung kanilang name, na kung saan nag-i-imply ng kanilang degree. Bibili ka ng Chanel kasi nakapag-aral siya sa designing. At naniniwala ka na kapag nakapag-aral siya sa designing, maganda ang kanyang quality. Pero hindi na nangyayari ngayon, 'di ba? Gano'n kasi 'yun. So, 'yun nga nangyari, nagkaroon na ngayon ng classification of arts. Major art made by artist, kasi nag-aral sila, and primarily concerned with the form of beauty. On the other hand naman, minor art or yung tinatawag nating craft, made by artisans, kasi hindi sila nakapag-aral, and concerned with functionality and usefulness of human-made objects or artifacts. Actually, sa dalawang ito, na-produce natin yung dalawang uri ng art. Sa taas, sa major art, na-produce ng artist na concerned lang sa beauty, tawag natin dyan non-functional art. Actually, hindi ko kasi na-type. Non-functional art. Kasi nga, para lang siya sa beauty. Sa ibaba naman, yun nga made by artisans na nakafocus lang sa usefulness or practicality, tawag natin dyan functional art. Kasi may function siya. Example, kama. Kama is made by an artisan. Carpenterong gumawa niyan. Functional art yan. Damit natin, ginawa siya ng mananahe. Functional art yan. Okay? Kasi ginagamit natin siya for everyday living. Pag sinabi natin functional art, kailangan natin siya everyday in order for us to survive. Bahay, actually functional art yan. Ano pa ba? Tsinelas. Laptop, actually kailangan natin ng laptop ngayon eh. Functional art na yan. Pero yung mga painting, mga paso, mga music, mga literature like fictional books, kaya natin mabuhay ng wala yan. Kasi non-functional art yan. Nakafocus lang yan sa leisure at beauty. Actually, meron 7 types of art na inaccept yung Western world na kino-considered nila major art. So, mataas yung tingin nila kasi produce daw ito ng mga taong nag-aral. Sa visual art or pag sinabi nating visual art kasi ginagamit natin yung eyes to perceive it. So, nandito yung painting, sculpture, architecture. Sa architecture, papansin niyo naka-highlight siya. Ang architecture kasi, yung mga gumagawa ng bahay, ay actually functional art yan. Okay, ang painting, sculpture, at yung iba kasi na nandito, non-functional art. Bakit nandito si functional art na si architecture na ginawa ng artisans? Kasi kung ikukumpara mo siya sa karpintero, si karpintero ay hindi nakapag-aral. So, anong nangyari na-promote yung architect from an artisan, naging artist na siya. Kasi kailangan mo ng degree para maging architect. So, na-promote siya. Kaya dito siya. Siyempre sa performing art, so, dapat i-perform to sa harapan ng mga tao. So, nandito si music, dance, and drama. Sa linguistic, nandito si literature. Pero nakikita nyo nga dito, majority dito ay non-functional art. So, for the sake of leisure and beauty lang siya. Ang isang functional art lang dito ay si architecture kasi nga kay carpentry. Ang kinonsider naman nating minor arts ay marami.
si ceramics, weaving, sewing, handicraft, carpentry. Yun nga si carpentry, kalaban niya si architecture. So, kailangan mo kasi mag-aral sa architecture, kaya na-promote siya. Si carpentry hindi, so dito pa rin siya. Masonry, stone cutting, gardening, cooking, and so on and so forth. Ang dami po yan. So, kapag ito po yung trabaho mo, mababa ang tingin sa iyo sa Western world. So, maganda example dito, yung Michelangelo painting in the Sistine Ceiling Chapel. Okay, actually ito ay pininta talaga to ng mga tagasunod ni Michelangelo. Hindi si Michelangelo talaga ang nagpinta niyan individually. May katuwang siya. Siya lang ang nagsabi anong itsura, ganito, and so on and so forth. Pero bakit si Michelangelo ang nabibigyan ng pagkilala? Kasi siya yung nakapag-aral, okay, siya daw yung nagplano, and so on and so forth. Yung mga artisans, kahit magagaling sila, ay sumusunod lang. Just like sa, halimbawa sa pag-i-engineer ng, ang pinakamalapit kasi sa akin, MRT na hindi pa gumagana, MRT 8 sa Commonwealth. MRT 7, 8 ba yun? Nakalimutan ko na. Tagal na kasi. Okay. Pag tinignan mo yon, hindi mo i-praise yung mga manggagawa doon, yung mga karpentero doon. I-praise mo yan pag naging successful yan, yung engineer. Kasi si engineer, yung kilala. Di ba, halimbawa sa mga building natin sa bansa natin, kapag nagandahan ka, uy, in-engineer yan ni ganyan. Architecture yan ni ganito. Okay. Kasi usually, nakikilala yung mga artist. Sa painting naman, mga individual art na hindi naman sobrang laki, di ba? Siyempre, madali lang ma-distinguish yun. Pero sa mga malalaking project like ganito, mga buildings, and so on and so forth, kailangan nila ng katuwang, pero bakit si artist lang ang nabibigyan ng pagkilala? Because sila nga yung may pinaka, or kasi artist nga sila.